Hello everyone. Again, I would like to welcome you to MTF TV, a channel featuring music, travel, and food vlogs. At ngayon nga po ay mag-early dinner kami ni Mrs. sa isang Japanese restaurant located at second floor of SM San Pablo. I'm not yet sure kung may mga branches po sila near you. Aalamin po natin yan. But first of all, we should go ahead and do an honest review of their foods and service. At dito po sa aming food vlog, we want to make sure po na some of the important aspects ng pagre-review ay may share at matalakay namin sa inyo para mabigyan po kayo ng comprehensive review and quality information through our personal experience and evaluation. Okay, so having said that po, ating pong i-review ang kanilang food quality, accessibility at location, ambience and interior design. Ano nga pa mga ba yun? Siguro yung cleanliness and sanitation, customer service, pricing at value for money. Correct. And yung portion size po, and presentation. Yung waiting time and efficiency. And of course, yung kung meron man silang additional amenities, let's see. Check po natin. Hi. Anong ba seller niyo rito? Bestseller po natin sa ramen. Kuro ramen po yung mixed garlic noodles. Kuro Ramen, yung best seller niyo. Isang spicy chicken na rin. Yes. One spicy kuro ramen. Ano naman ang best seller niyo sa rolls? California roll po pala. California roll talaga. Ano yung nasa loob niya? Avocado or mango? Mango. Oh, Filipino twist na. Okay. Kiss me out of the bearded barley. Unahin muna natin ang accessibility at location, Ang SM City San Pablo ay very accessible po mula sa main road. Kaya naman hindi hassle puntahan. Maganda rin ang parking space nila kaya convenient lalo na pag dala mo ang pamilya mo. So, para po sa mga taga rito lang din sa San Pablo o mga karatig bayan, sigurado po akong hindi kayo mahihirapan hanapin ito. Sa ambience and interior design naman po, noticeable agad ang cozy at authentic Japanese vibe ng Ramen Kuroda. Yung warm lighting at simple yet elegant na setup ay very inviting.
malinis din tingnan ng kanilang dining area na talagang relaxing para sa customers. Natanong ako ni Mrs. kanina nung bakit bigla akong nagyaya na mag-vlog at mag-review ng food and restaurant dito lang sa mismong place namin sa San Pablo City. Kasi most of the time, ang trip namin ni Mrs. ay exploration sa ibang lugar. Sabi ko sa kanya, huwag tayong maging dayuhan sa sarili nating bayan. Tourism bigla ang datingan no? But kidding aside, sa office kasi kaninang umaga habang sa kalagitnaan ng kabisihan namin, one of my office mates, si Tita Jean, ay naikwento po niya at ng hobby niya na department head ko. Shoutout nga pala po kay Boss Jerry Siolo. Boss! Ayun na nga, naikwento nila ang sumptuous dinner nila. So, sobra akong na-curious sa personal experience nila. Kaya, since natakam na din ako, edi sabi ko, dinner na ito agad-agad. So, eto na nga, chinek natin yung kanilang menu, no? At umorder tayo based sa kanilang mga best sellers. Isa-isahin natin sila ngayon. Okay, number 1 in the list, Kuro Ramen. Grabe. Unang tingin pa lang ay nakakagutom na agad ang Kuro Ramen. Rich at creamy ang broth nito. Tamang-tama ang alat, no? Tamang-tama lang ang alat. At lasang-lasa mo ang slow-cooked pork flavor. Wow! Very tender din yung pork slice at perfectly cooked ang ramen noodles. Well, malambot pero slight chewiness ay nandun pa din, no? Yung half-boiled egg sa ibabaw, sakto ang pagkakaluto. No? Kasi mahalaga yon yung soft-boiled egg sa toppings. California Maki. Ang California Maki nila dito ay well presented. Visually appealing dahil sa makulay nitong orange tobiko at mayo topping. Hindi overpowering ang lasa. Balanced ang sweetness ng mango, freshness ng cucumber, at savory taste ng crab stick. Fresh na fresh ang bawat bite. Dun sa ebi tempura, crispy at golden ang pagka-fry ng ebi tempura. Hindi oily, no? Hindi oily ang pagkakaluto kaya hindi nakakaumay. Yung shrimp, no? Yung shrimp mismo ay juicy at tender. Ramdam mong sariwa ang ingredients. Ang butter, ang butter niya ay perfectly thin at crispy. Talagang masarap isawsaw sa tempura sauce nila na flavorful din. Yung spicy chicken karage, isa ito sa favorites ko today. Crispy sa labas at juicy sa loob ang kanilang chicken karage. At alam niyo yun, may kick ng mild spicy sauce na nagpapasarap lalo. Hindi sobrang anghang, kaya enjoyable para sa lahat. Now, when it comes to cleanliness and sanitation, well, kitang-kita naman natin na well-maintained ang cleanliness dito sa Ramen Kuroda. Lahat ng tables at utensils ay malinis. At yung restaurant mismo ay, tidy at organized. Now, when it comes to customer service, come on. Attentive at accommodating ang kanilang mga staff. Believe me. Approachable sila at mabilis ang service nila. Shout out nga pala po kay Miss Rosalie. Thank you very much. Thank you very much po, ma'am. Hindi kami nagtagal naghintay bago dumating ang pagkain. Now, doon naman sa pricing at value for money, reasonable ang prices nila and considering yung quality ng pagkain at service, no? As a matter of fact, I would have to say na isa po ito sa strong edge nila sa ibang mga leading Japanese restaurants dito sa San Pablo City, if not in the entire province of Laguna. Bawat dish ay sulit talaga at hindi overpriced. I guess it's safe to say na tama lang ang presyo para sa quality na mararanasan mo. Now, let's dive into the portion size and presentation. Maganda ang presentation at generous din ang serving size nila. Hindi ka mabibitin dahil satisfying ang bawat portion. Sa additional amenities naman, well, wala naman po kaming nakitang prominent na additional amenities, but it's okay. Overall, highly recommended po ang Ramen Kuroda dito sa SM San Pablo. Although, let me just clarify one thing.
to set the right expectation naman po sa inyong lahat. I personally believe po that our appreciation to the quality of food in terms of taste is something subjective. Simply because, we have our own taste. Di po ba? May mga tao pong ang hinahanap ay authentic Japanese cuisine. And may mga tao din naman na ang hinahanap ay Japanese cuisine with a conservative twist na patok pa din sa panlasang Pinoy. That's why, somehow providing a healthy, honest, and constructive opinion through food review, katulad po nito, sa palagay ko po ay malaking bagay na din po para maging guide ng iba o ng mga manonood. Kaya kung malapit kayo dito, daan na kayo at subukan ang masasarap nilang dishes. Kaya hanggang sa susunod po na food trip, salamat sa panonood ng MTF TV. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Once again, this is Pierre. See you in my next vlog.